Yun, isang mapagpalang linggo po sa ating lahat mga kapatid. Welcome sa ating online celebration ng Lighthouse International Fellowship. Isa pa po, ako po si Pastor Mark at patuloy ko kayo welcome sa ating gawain through online. Ayan. So, yun po, last time po, praise God dahil may speaker tayong iba. Diba? Si Pastor Ray. So, I hope na tayo ay na-bless, tayo ay natuto. So, nakita ko naman may mga nag-response dun sa message ni Pastor Ray. So, napakalagay na sa bawat pakinig natin ng salita ng Panginoon, kung talagang ito ay tumimo sa puso natin, tumama sa ating isip, talagang may tinuro, 'di ba? Kailangan natin magbigay ng response doon, 'di ba? In-encourage ko kayo na patuloy na i-komento yung inyong reflection sa ating preaching, 'di ba? Na hindi lang tayo nakinig, 'di ba? Hindi lang tayo napapalakpak, napa-amen, hallelujah, bagkos magkakaroon tayo ng response doon sa ginagawa namin, 'di ba? Na kami mga pastor na nagtuturo ng salita ng Panginoon, na tayo ay natututo doon sa aming mga sinasabi, 'di ba? Na hindi lang kami salita na salita na wala pa lang 'di ba? So I hope na excited kayo every Sunday sa ating gawain through online. So ayan. At ngayon po ako naman po ulit ang nagbibigay ng salita ng Panginoon. At ihanda po natin ang ating sarili. Ihanda natin yung ating puso, 'di ba? Kung may kasama ka nanonood diyan, sabi mo, ready ka na ba makinig na salita ng Panginoon? Ayan, ready ka na ba? Excited ka ba? Sabi mo, mamaya na yung mga iniisip mo. Dahil may sasabihin sa'yo ang Lord ngayon. Kakausapin ka ng Lord ngayon. So, ayan, medyo sikusikuhin mo yung katabi mo. Kung may kasama ka dyan na nanonood. So, ayan po. Ngayon po, topic natin ay matatagpuan natin sa libro ni Juan, John chapter 15, verse 1 hanggang 8. Yun, verse 1 hanggang 8. So, kung may Bible po kayo, pwede nyo ako samahan. At, yun, basahin po natin siya. At ito po ay Tagalog. Sa Tagalog po natin siya babasahin. So, kung may Bible kayo, samahan nyo po ako. Sabi dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang mga bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman hindi kayo makabubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay itinitipon, inihagis sa apoy at nasusunog. Verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin nyo ang anumang nais nyo at matutupad iyon para sa inyo. Verse 8, napaparangalan ng Ama, ang aking Ama, kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayoy kayo'y magiging mga alagad ko. Sige po, ating po'y panalangin ang salita ng Diyos. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa salita mong ito, Panginoon, na about sa pag-connect namin sa inyo, Lord, at pananatili po namin sa inyo. Lord, tunay nga na ang blessing at mga pagpapala, mga biyaya, Panginoon, ay nagmumula lamang sa iyong presensya, Panginoon. Lord,
Kami po ay narito, Panginoon, nagpapakumbaba at nagtitiwala po sa iyong mga salita, Panginoon, na may matututunan kami ngayon na hindi lang namin ito pakikinggan, bagkus, Panginoon, pipiliin po namin na kami ay pumalagi, Panginoon, sa iyong presensya, mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Dinadalangin po namin na kami po ay gabayan ng iyong banal na Espiritu sa mga oras na ito, Panginoon, at sa aming buhay. Salamat po, ito ay aming dinadalangin na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So yun po. Isang pa ang title natin sa umagang ito ay Connectivity. Ayan. Connectivity. Yan po yung title natin. Ayan. Today our topic is connectivity. People always want to be connected, or siya ay nasa isang fellowship. So yung tayong mga tao, di ba? Gusto natin talaga na tayo ay connected at lagi tayo ay nasa isang fellowship. Hindi lang fellowship sa ibang sa makamundong salita. Gusto natin ng barkadahan, di ba? Gusto natin ng tropahan, di ba? Kung saan tayo parang feeling natin belong tayo, di ba? So dahil dinisenyo tayo ng Panginoon, hindi lang mamuhay ng mag-isa, di ba? Parang ang boring nga naman pag ang buhay natin ay parang lang tayo, lone ranger, di ba? So nakakabaliw 'yun, di ba? So alam natin, di ba, from Old Testament, di ba, si Adan at si Eva na naisip ng Diyos na hindi maganda sa isang tao na siya mamuhay na mag-isa, di ba? Una, hayop, di ba? Ayun, binigyan, parang hindi yata tugma. So naglikha ang Lord ng babae para may makasama si Adan, di ba? So kung ikaw ngayon na tingin mo sa sarili mo single ka, di ba? Bibigyan ka rin ni Lord. Antay-antay lang, di ba? Huwag magmadali. So dahil hindi ka diyan dinise, tanda mo sa sarili mo, kahit single ka ngayon, hindi ka dinisenyo ng Panginoon para mag-isa. Ayan, di ba? Magantay-antay ka lang. Darating din 'yan, di ba? Basta't maghintay ka lamang, ayon nga sa kanta ni Roel Cortez, di ba? So mga tao talaga na kahit sabi mong tatahi-tahimik, di ba? Na hindi mo masasabi na hindi mo masasabi na siya ay mahiyain, lalo na kung siya ay merong Facebook, di ba? Kapag may Facebook ka, hindi ka mahiyain. Naniniwala ako doon, di ba? Mukha lang tahimik yan, pero pag may Facebook yan, hindi yan mahihayin. Kasi, di ba, pag nagpe-Facebook din tayo, gusto natin, sineshare natin yung status natin, kung anong meron tayo, na-receive natin, ginagawa natin. Kasi gusto natin i-impart yung ating buhay, yung mga aktibidades natin sa ibang tao, di ba? Gusto natin talaga na tayo ay, bagamat di natin sila kilala, di ba, na connected tayo, di ba? So, ganun tayo. Every time na yun nga nagpo-post nga tayo, aminin man natin sa hindi, 'di ba? Nag-a-assume tayo ng mga likes, 'di ba? Madaming likes, madaming shares, 'di ba? 'Di ba? May mga comments, 'di ba? Sino yung nagkakaroon tayo ng may nagsisimpati, 'di ba, sa ating sinasabi, 'di ba? Yung iba nga nagpaparinig diyan, 'di ba? dahil may kaaway siya, si ganito, si ganyan, pinopost pa, di ba? Naghanap ng sympathy, yan. Kaya tayo may Facebook kasi naghanap tayo ng sympathy. Naghanap tayo ng attention ng ibang tao. So, tayo po ay gusto natin na connected tayo sa ating, sa ibang tao. Connected tayo sa mga kakilala natin, di ba? Especially kahit sa hindi natin kakilala. So, kasi nilikha tayo, hindi para mag-isa. Ayan. So, sabi mo sa sarili mo, hindi ako nilikha para mag-isa. So, hindi ka lone ranger. Ayan. Tanong ko lang, anong epekto sa'yo or impact ng tao kung saan connected ka? Ano yung nagiging impact niya sa'yo? Ano yung nagiging impluensya niya sa'yo, di ba? Kapag meron ka isang kaibigan, di ba? Minsan, kung sino yung kaibigan mo, kung ano activity na ginagawa niya, dinidefine din kung sino ka, 'di ba? Kasi kaya mo siya kaibigan, 'di ba? Minsan may ganun na kung anong ginagawa ng kaibigan mo, yun ka, 'di ba? So
Ayan, maraming tao ngayon na connected, 'di ba? Hindi lang sa tao eh. Yan nga sa social media, connected din tayo diyan or attached tayo, 'di ba? Marami tayong ang tanong ano yung impact sa atin? Ano yung mga nagagawa nito sa ating buhay, 'di ba? Isa sa sobrang social media natin na tawag nito, kinakain na yung oras natin, 'di ba? Minsan nagkakaroon na ng hindi naapektuhan na rin yung relationship mo sa sariling pamilya mo na puro ka na lang ganito imbes na maghugas ka ng plato, 'di ba? Na puro ka na lang ML, 'di ba? Puro Facebook ka na lang, puro TikTok ka na lang. So, ang tanong, nagiging maganda ba 'yung epekto sa iyo, 'di ba? Pag ginagawa mo 'yung mga bagay na 'yun. So, hindi natin maiaalis sa sarili natin na kapag connected tayo sa isang bagay, meron itong magandang epekto at meron ding hindi maganda. So, wag niyo akong masamain ang social media. Hindi ko sinasabi na panay Facebook ka, panay TikTok ka ay masama ka na. So, ibig ko lang pong sabihin, ano na yung nagiging epekto niya sa'yo. So, hindi po siya masama as long as na hindi ito nakakasira ng ating relasyon sa nakapaligid sa atin. So, ano yung nagiging, ang tanong, yun lang yung iwan kong tanong sa'yo, ano yung naging epekto sa'yo ng social media. Pero ang pinakamaganda kong tanong, kamusta ang connection mo kay Lord? Yan. Tanungin mo yung sarili mo, tanungin mo yung katabi mo ngayon. Kamusta yung connection mo kay Lord? Diba? So, dito po sa message natin today, ma-evaluate mo yung sarili mo kung anong status ng connection mo kay Lord. Medyo mahina pa yung signal, 'di ba? Medyo low bat ba yung ating status? Medyo, at makikita naman natin 'yan yung ating connection kung paano tayo namumuhay ngayon. So, hindi kita i-judge, but gusto ko lang na after ng message na ito, ma-evaluate mo yung sarili mo. So, ayan, yung connection mo kay Lord, kamusta yan? Makita mo yung paglago at yung pagputol, ayan. Hindi lang yun, pagdidisiplina at paghukom ng Diyos sa mga connected sa Kanya or lalong-lalo na sa hindi connected sa Kanya. So, yun. I hope ready na po kayo sa ating mensahe ngayon, 'di ba? Meron po tayong tatlong pag-aaralan, 'di ba? Or tatlong puntos na sinasabi ng Panginoon sa mga nagre-remain or nananatili sa Kanya. Sige po. Atin pong basahin minsan pa sa John chapter 15 verse 1 hanggang 8. Ayan. So, ito po ay ang nagsasalita dito ay si Jesus. Ito po ay kata ni Apostle John. So, ayan. So, dito sa senaryong ito, si Jesus po ay nagsasalita. So, meron siyang parang parable na sinasabi na inihahalin tulad niya ang isang tao sa isang sanga. So, yun po. Basahin po natin. Verse 1 hanggang 2. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya, sa verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga ng lalong sagana. Ayan po. So, ang ating unang puntos sa mga oras na ito ay may pagpuputol para sa paglago. May pagpuputol para sa paglago. So, yan po yung ating first point. Ito ay sinasabi dito ni Jesus, ayan, may sanga na hindi nakapamumunga dito or may tawag nito, pinuputulan yung mga hindi nagpa-function, hindi namumunga. So, may tinatawag na abnormalities ang isang sanga kung ito ay hindi namumunga or wala siyang growth. Diba? Example na lang sa, diba, yung growth, makikita natin yan kung paano tawag nito, nagkakaroon ng bunga or may production na nangyayari sa isang elemento. Kahit sa ating mga tao, sa pangangatawan natin, di ba?
meron tayong tinatawag na pag ang tao ay payat, 'di ba? Ang mga ah, majority sa mga bata, 'di ba? May tinatawag tayong na malnourished, 'di ba? So pag may malnourished, meron din malfunction na nangyayari. So example, sa mga areas or sa kilala nating bansa, sikat to pagdating sa kagutuman at kahirapan, yung Africa, 'di ba? May areas sa Africa mostly na nakita natin sa social media sa bansang ito. Pagdating sa kagutuman, yan, maraming bata na makikita natin talaga na as in butot balat talaga, na parang kung susumahin mo parang hindi natatagal ng isang isang linggo yung katawan, 'di ba? Dahil nga sa yun, kagutuman, kakulangan sa pagkain. So kung ikaw ay medyo tumataba ka, 'di ba? Medyo nagsisikipan na yung mga damit, mga shorts nyo, 'di ba? Ako last time medyo yung pagkatapos ko kumain, medyo natanggal yung botones ng short ko. Sabi ko, wow, praise God. Dahil di ako pinabaya. Natawa ko sa sarili ko, praise God, dahil ganito pa yung nangyayari sa akin sa kabila ng, di ba? Ng parang titingnan natin kakulangan pero hindi eh. Mukhang nagpapasobra pa si Lord, di ba? Praise God. So, eto, balikan natin yung kwento sa yung nakikita nating realidad sa bansa ng Africa, di ba? So nakita natin doon na yung mga kabataan doon ay yun nga, butot balat. Meron nga ako nakita doon na sa isang video na halos sa sobrang di na nagpa-function, di na makatayo, makaupo yung bata, yung parang nakahiga na lang siya sa isang area, na halos dahil di nga siya makagalaw, parang yung balat niya dumikit na doon sa kinahigaan niya. So nakakalungkot na nakatotohanan. Ibig sabihin kasi kaya ganun, napayat, diba, hindi meron siyang nagkakaroon ng malfunction doon sa katawan, hindi makatayo. So yun na nga lang ang gagawin mo, talagang humiga ka na lang pag wala ka ng kakayanan eh. So yun po ang nangyayari. Kaya pag merong abnormalities sa isang sa katawan ng tao, lalong-lalo na sa tinutukoy dito ni Jesus, na pinuputulan niya, may tinatanggal siya sa atin. So minsan hindi lang yung yung sa literal na minsan yung nagko-cause din ng abnormalities natin, 'di ba? Yung mga kasalanan na ginagawa natin, 'di ba? Kaya hindi tayo ito yung naghihinder doon sa production natin. Imbis na lumalago tayo spiritually, nagkakaroon tayo ng malfunction at hindi tayo nagiging productive sa ating pamumuhay spiritual. So alam mo yun, yung pagdating sa paglago at pagdating sa paglago ng tao, talagang makikita mo kung ano yung kinakain niya, 'di ba? Makikita mo at lalabas sa katawan, 'di ba? So minsan ang tao, ano yung nagiging epekto sa tao kapag wala siyang right nutrients na pumapasok sa katawan niya, 'di ba? Lalo-lalo na ang tao, 'di ba, na-experience mo yung paggutom ka, 'di ba? Yung minsan tulala ka, 'di ba? Or hindi ka na makapag-isip ng maayos kapag nagugutom ka, 'di ba? So yun yung mga nagiging negatibong epekto sa atin kapag tayo ay walang tamang nutrients sa katawan. So sinasabi dito, balikan natin yung verse. Sa verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. So ano kaya tong mga na to? Ano kayang naging dahilan sa mga sanga na yan na hindi nagbubunga? At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa na lalong sagana. So hindi porket Kristiyano ka na, 'di ba, ikaw ay automatic magbubunga ka. So it takes time at talagang magkakaroon ka ng paglago kapag may oras ka para sa sarili mong
paglago. At kinakailangan na meron ka ring ginagawa, 'di ba? Like mamaya sa point number 3 natin yata 'yun, mababanggit ko, yung pamamaraan ng paglago. Dito, merong tinatawag na pagpuputol para lumago. So minsan kasi, yan yung nabanggit ko, yung ating mga attachment sa sa iba't ibang bagay na against doon or nagiging hinder na siya sa Panginoon, maaring putulin sa iyo yan ng Lord, diba? Si Lord hindi siya KJ sa mga ginagawa natin minsan, pero pag yung ginagawa mo na yan, nakakaapekto na yan siya sa relasyon mo sa Panginoon, pwede yan putulin ng Panginoon. Ito, hindi po ako nananakot. May isang testimony na sa isang sa isang mag-asawa na na-experience nila yung yun nga, yung sa Panginoon. Kasi kapag niyayaya sila maglingkod or ini-encourage sila, ang dinadahilan nila yung anak nila. Sabi niya, lagi nila sinasabi nila yung anak nila, ay hindi ako makakapag-church dahil yung anak ko kasi walang magbabantay. Hindi ako makapag-serve kasi yung anak ko walang magbabantay. Parang puro dinahilan yung anak. So, sa kanila mismo nang galing na testimony. Dumating yung time na ayaw man mangyari, pero nangyari, na yung anak niya ay nabigti doon sa duyan. Sa kanila mismo nang galing na kayang-kayang kunin ng Lord yung mga bagay na tawag nito, nagiging dahilan or nagiging barrier siya para ikaw ay hindi makapaglingkod. So, punawa, antayin natin yung mga barrier na yan ay hindi tayo mag-excel sa ating spiritual life. Hindi lang sa sarili natin, bagkus kung may pinagagawa sa atin ng Panginoon na hindi naman natin na pina-priority, diba? Yun, medyo warning lang sa atin yan na dito may putulan, diba? May tabasan na nangyayari. So kung ayaw mong tabasin ni Lord yung mga ini-enjoy mo ngayon na nagiging cause na pala kaya hindi ka na active sa kanya, kaya hindi even yung relationship mo sa kanya, personal relationship mo, medyo lalamig-lamig ka. So hindi ako nananakot, but ang gusto ko sabihin sa iyo, ang Diyos nandiyan diyan, nag-aantay sa iyo, mahal na mahal ka niyan, at willing siya na pumalik ka anytime, diba? Kung medyo nag-i-enjoy ka sa mga maling gawain, iwas-iwasan mo na, tigilan mo na sa pangalan ng Panginoong Jesus. I pray na yung conviction ng Panginoon sa puso mo, wag mong dinideny yan, kasi diba, alam natin kung ikaw ay talagang sinasabihan ng Panginoon, magkakaroon ka talaga ng conviction sa mga bagay na hindi mo na dapat ginagawa. So yan yung ating first point, may pagpuputol kasi may paglago. Minsan kaya gusto kang putulin, gusto tanggalin niya ni Lord, ibig sabihin mahal ka niya, gusto kanya lumago ka, gusto niya mag-growth ka, diba? Huwag mong pigilan yung paglago na meron ka, dahil pag si Lord punersa kang lumago, yan, may putulan, may tabasan, may tanggalan na nangyayari. So huwag natin antayin yun na yung mga in-enjoy natin na yan ay tatanggalin sa atin ng Panginoon. So ayun, no? Yan yung tanda natin. Point number 1, may pagpuputol para may paglago. Okay. So ayan. And ang pangalawa po nating puntos ay ayan, may paghuhukom. May paghuhukom para sa paglayo. So medyo mabigat-bigat din po itong point number 2 natin. So ayan po. Basahin po natin from verse 3 hanggang verse 6. So ayan, sabi dito, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin. Mananatili din ako sa inyo, sabi ni Jesus. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman,
hindi kayo makakabubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Verse 6. Ang hindi mananatili sa akin, gaya ng sanga ay itatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihagis sa apoy at nasusunog. So ito po ay medyo warning uli sa atin na sabi merong pagpuputol at inihahagis na sa apoy, 'di ba? In this verse sinasabi dito or pinapakita ni Jesus yung consequences kapag tayo ay lumayo at malayo sa kanya. So yun, meron siyang consequences. God emphasis kung paano niya ipinakikilala ang kanyang sarili. Yan, ito twice to us. So alam natin pag paulit-ulit mahalaga. So may sinasabi dito si Jesus na paulit-ulit At nais ipukol sa atin ng Diyos sa puso't isipan natin na yun nga, manatili kayo sa akin, manatili. Ilang beses sinabi yun ng Panginoon. Diba? Pag inuulit yan ng Diyos sa atin, manatili kayo sa akin. Meron siyang gustong i-emphasize. Diba? God says that He is the vine. Apart from God, you can do nothing. You cannot do nothing. You can do nothing. So wala kang magagawa kapag ikaw ay hiwalay sa Panginoon. Back to basic tayo. And everything that we have or what we've got is by God's grace. Diba? Yung kung natandaan niyo yung aking preaching, diba? Yung last time sa Ecclesiastes, talagang lahat po tayo ay nanggaling saan tayo nanggaling sa alabok, or lahat tayo ay nanggaling sa lupa, at sa lupa rin tayo ay babalik, di ba? Kung mababasa natin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 8. So sa alabok ka nagmula, doon ka din babalik. Kaya kung ano man yung pinagmamalaki natin ngayon, di ba? Hindi natin yan maipagmamalaki sa Panginoon. Our works is like, sabi nga yung mga gawa natin ay ano lang yan, parang mga maduming basahan, diba? Your generosity in giving is good, yan. Baka sabihin natin ay okay lang, nagbibigay naman ako sa Panginoon diba? Okay lang na siguro hindi muna ako gaano mag-active. Importante naggi-giving naman ako So yung giving mo, yung yan, good yan, mag-excel ka pa dyan, walang masama dyan, pero it doesn't mean na nagbibigay ka kay Lord ay okay na yun, di ba? Hindi yan ang maghahatid sa iyo mula sa langit, di ba? Pagdating sa usaping salvation na, hindi yung mga works natin, good works natin, mga giving natin ang maghahatid sa atin sa langit. Only the grace of God. God's grace is forfeited sa mga tumatanggi dito. Diba? Yung grasya ng Panginoon. Diba? Kung naalala nyo yung sa buhay ni Jonah nun, diba? Talagang nandoon yung biyaya ng Panginoon diba? Na nandoon yung para sa ibang tao, pero hindi niya inaalaw na manumbalik yung mga tao sa Ninive na ma-experience sila yung biyaya ng Panginoon. Pero anong nangyayari, dahil sa kanyang na mga hugot nun, dahil nga naman taga Ninive ang issue kasi niya, kaya ayaw niyang patawarin kasi yung mga kamag-anakan niya, yung mga angkan niya ay pinagpapatay na itong taga Ninive na to. So may mga hugot siyang ganun. So pero yung grace ng Lord ay nandiyan dyan para doon sa taga Ninive. So sa mga tumanggi dito, remember this is the gift of God. Itong grace na to
ay talagang regalo ng Panginoon. Ang gagawin lang natin ay sampalatayanan natin, tanggapin natin. Hindi mo yan matatagpuan, hindi mo yan pinagpaguran, diba? Kaya wag nawa yung biyaya ng Lord sa atin ay hindi mo pakinabangan. So dapat itong biyaya ng Lord ay mapakinabangan natin. Baka ang dagat-dagatang apoy ang makinabang sa'yo. Kasi pag hindi mo napakinabangan ang biyaya ng Panginoon, baka dagat-dagatang apoy ang makinabang sa atin. Wag nawa mangyari sa atin yan. Ayan, kasi may paghuhukom para sa paglayo. So kapag lumalayo ka kay Lord, diba, wala talagang paglago rin dyan. If you remain in me, I will remain in you. Diba? Paulit-ulit sinasabi ng Panginoon. Balikan natin yung verse. Nilinis kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Diba? Hindi makapagbubunga ang sangang hindi mananatili sa puno, gayon din naman. Kapag lumayo tayo, walang paglago. Verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga at nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. So dito, sa verse 5 na to, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ito sa verse 5, sinasabi dito, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana. So kahit mag-excel ka sa lahat ng bagay, sa business mo, sa career mo, pero pag hindi ka na nag-excel pagdating sa spiritual na pamumuhay mo, may problema, di ba? Kagaya nga na sinabi ko sa point number 1, may pagtatabas, may pagpuputol. Huwag nawa mangyari sa atin yun. Ito naman sa verse 5, hindi ka lalago. So sa paglago, kailangan natin lagyan ng oras, lagyan natin ng availability, paghandaan natin. Bisa kailangan paggastusan natin. So ayan. Pero dito, yung sa presensya ng Panginoon, kailangan manatili tayo huwag tayong lalayo sa Panginoon. Huwag tayong lalayo sa biyaya ng Panginoon. Dahil binigay niya sa atin yan, dapat mapakinabangan natin. At hindi ang impyerno, ang dagat-dagatang apoy. Kasi yun yung tinutukoy niya dito. About judgment kasi ito na hindi mawalan ng bisa, 'di ba? Mawalan ka ng kapakinabangan sa biyaya ng Panginoon. Huwag nawa mangyari 'yun. So, ito yung tinatawag na yung genuine na salvation is evidenced by a life of truthfulness. Ulitin ko lang, genuine salvation is evidenced by a life truthfulness. So, yung tunay na kaligtasan na meron ka, ang ebidensya niyan ay lumalago ka. Kung sinasabi ngayon ni Lord na remain in me, 'di ba? Yan, for how many times niya sinabi yan? Remain in me, 'di ba? Hindi kayo makakapamunga kapag lumayo kayo sa akin. Remain in me. Tandaan natin yan na kailangan manatili ka, sinasabi ni Jesus, kasi una sa lahat, wala kang paglago. Wala yung pabor, 'di ba? Pero minsan gracious pa rin si Lord kahit malayo ka sa kanya. Nararanasan mo pa rin 'di ba? Pero warning ito sa atin. Na kapag lumalayo ka sa Panginoon, nilalayuan mo yung favor sa iyo ng Panginoon. Nilalayuan mo lalong-lalo na yung biyaya niya, 'di ba? So, paalala, genuine salvation is evidenced by a life of truthfulness. Kung sinasabi ngayon ni Lord, remain in me, for how many times, kailangan mo makinig. Dahil ang totoong tupa ay nakikinig sa Panginoon at tumatalima sa Kanya. So, yun yung ating second point. Tandaan po natin yan. Ang ating second point, may paghuhukom para sa
paglayo. So, huwag ka nang lalayo. So, kung may kasama ka dyan, sabi mo, huwag kang lalayo kay Lord. Huwag kang lalayo. Ayan. Yun yung ating point number 2. So, ayan po. And lastly po, sa verse 7 hanggang 8. Ayan. Basahin natin. Sabi dito, kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin nyo ang anumang nais nyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayoy, kayo'y magiging mga alagad ko. Ayan. So, ito sinasabi dito. Ebidensya din na ikaw ay true disciples ng Panginoon. Kapag ikaw ay mananatili sa Kanya. So, ayan. Ang third point natin ay may pribilehiyo sa pananatili. May pribilehiyo sa pananatili. So, napansin natin dito, balikan natin sa verse 7. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga, alin po? Aking mga salita. Word of God. So, kamusta ang Word of God sa iyo? Meron ka bang pinangahawakan na Word of God ngayon? Mga tanong na iiwan ko sa iyo. Nagbabasa ka pa ba ng Word of God ngayon? Nasisiyahan ka pa ba sa Word of God ngayon? Ayan. Balikan natin na kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, ito, karapatan mo to. Hingin nyo ang anumang nais nyo, matutupad iyon para sa inyo. So, napakahalaga po ng salita ng Panginoon. So, kung babalikan natin yung sinasabi sa Joshua 1:8, basahin natin. Huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi. Matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana ka at patagumpay sa iyong pamumuhay. So, kung gusto mong maranasan yung mga pribilehiyo o mga pabor sa atin ng Panginoon, ang tanong, may salita ka ba ng Panginoon? Sa pananatili sa Panginoon, ito rin yung isang ebidensya na tayo ay nananatili sa Panginoon dahil parang alam mo yun yung pakiramdam mo na hindi ka mabubuhay na wala ang salita ng Panginoon. Ito yung yung tawag na ito yung passes mo pagdating sa harapan ni Lord. Lord, sinabi mo pag may hihingin ka sa Panginoon, Lord, sinabi mo. Diba? Yung baka hingi ka nga ng hingi kay Lord pero wala ka naman time magnilay-nilay na salita. Ano yung panghahawakan mo sa Kanya kung mahingan ka? Diba? Kung mahingi ka sa Kanya, ano yung tawag nito? Ano yung basehan mo? Diba? Binibigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na tayo ay humingi kapag tayo ay nananatili sa Kanyang salita. Balikan natin verse 7. Kung nananatili, di ba paulit-ulit sinasabi? If you remain in me, ayan. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin nyo ang nais nyo. Verse 8, napaparangalan ng Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayoy kayo'y magiging mga alagad ko. So, nandoon ka sa privilege, di ba? Kailangan mahalin natin ang salita ng Panginoon. At ikalawa, pwede kang humingi sa Panginoon. At pangatlo, to be fruitful in our works. Gustong gusto ng Panginoon na tayo ay nag-excel, tayo ay fruitful sa ating pamumuhay sa Kanya. Na parang tayo ay tila baga pag wala ang salita ng Panginoon ay parang wala tayong kabuhay-buhay. Di ba pag kahit nga mga Kristiyano na na minsan yung nalulunod sa discouragement, nalulunod sa
tawag nito, sa mga anxiety, nalulunod sa kung alin man mga trouble, 'di ba? Baka kulang tayo sa salita ng Panginoon. Kasi nandito yung pabor eh. Nandito yung pabor sa iyo ng Panginoon kapag nasa iyo ang salita niya. Bakit? Mamumunga ka eh. Kasi hindi lang once na mababasa natin, ay ang ganda sinabi ni pastor. Ganyan. Pero ang tanong, 'di ba, sasabihin mo na bless ako sa sinabi ni pastor. Ang tunay na mabibless ka sa sinasabi namin kapag ito ay inuubay mo at nangyayari sa buhay mo. Kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Panginoon at pinuput mo to into practice, yun ang blessing talaga. Hindi lang napakinggan mo, ay ang ganda ng ano, parang ano lang eh, yung parang sinabihan ka lang ng I love you, na ang gwapo mo, na wag mo ihalin tulad ang salita ng Panginoon doon. Nakarinig ka lang ng salitang maganda, ay ang gwapo mo, ay ang ganda mo, 'di ba? Medyo kinilig ka, natuwa ka. Parang ano lang, 'di ba, yung pinasaya ka lang. 'Di ba? Pero hindi ka minahal. 'Di ba? Sinabihan ka lang I love you, 'di ba? Kinilig ka na, 'di ba? Pero yung salita ng Panginoon, hindi lang sinabi ito para sa iyo. Kapag sinabi ito sa iyo ng Panginoon, pangyayarihin niya ito sa iyo. Hindi ka lang pakikiligin ni Lord. Papamanghain ka pa ng Lord kapag naranasan mo. At ang balik nito, 'di ba, lumalago ka na, pinagpapala ka na. Yung buhay mo pala na punong-puno ng pagpapala ay isa na ring masasabi kong nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Kaya ka nag-excel diyan, kaya ka binibless diyan kasi sinunod mo at pinahalagaan mo yung Word of God na nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. At ito rin ang katunayan na ikaw ay tunay ngang disipulo ni Kristo Jesus. So, may pribilehiyo sa pananatili. So, ito naman pala, ito yung kagandahan. Kaya manatili ka sa Panginoon. Ano may nararanasan mo ngayon, tindihan mo yung pagdi-devotion mo, tindihan mo yung prayer life mo. Diba? I-eliminate mo yung mga bagay na alam mo nagiging hindrance sa dapat mong gawin sa Panginoon. Ay, ngayong araw na to magdi-devotion ako. Kailangan ko itong gawin. Medyo isasantabi ko na muna to. Diba? Lagyan mo ng oras, lagyan mo ng availability para sa Panginoon. Hindi naman ako ang magbe-benefit niyan. Ikaw at ikaw ang magbe-benefit. So kaya kapatid, kung ikaw may pinagdadaanan ngayon, gusto mo maranasan yung kagalingan, gusto mo maka-escape ka sa bigat na nararanasan mo ngayon, gusto mo makarinig na encouragement, balikan mo ang salita ng Panginoon. Dahil maraming plano, maraming pangako ang Panginoon sa atin. Kaya nag-struggle tayo sa pamumuhay ng Panginoon. Kapag hindi na tayo nag-enjoy sa salita ng Panginoon, tanungin mo sarili mo, saan na ako nag-enjoy ngayon? Iwan mo yung tanong na yan sa sarili mo at evaluate mo sarili mo. Nasaan na ako masaya ngayon? Saan na ako masaya ngayon? Kapag di ka na masaya sa salita ng Panginoon, kaninong salita ka na masaya? Baka sa demonyo na. Baka sa mundo na. Baka salita na ng mundo. So, hindi kita ginajudge, but always na inaantay ka ng Panginoon. Pakinggan yung salita niyang remain in me. Remain in me. Remain in me. Manatili ka sa akin. Manatili ka sa akin. Pag nanatili ka sa akin, may pagpapala, may kagalingan, may pabor, may kaligtasan. Nandoon ka sa matibay na muog. Nandoon ka sa matibay na lugar kung saan hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kung saan bibigyan ka ng lakas ng Panginoon kung ikaw ay nanghihina ngayon. Kung saan bibigyan ka ng pag-asa kung ikaw ay hopeless and helpless na sa tingin mo. So, lahat po tayo sa
sitwasyon natin ito, may choice po tayo kung paano tayo makakasurvive sa buhay nito. Ang tanong nga lang, anong salita ang pinakikinggan mo? So, yun ang pinakamalagang iniiwan sa atin ng Panginoon ngayon. Manatili tayo sa Kanya. Manatili tayo sa Kanya. Because the Word of God is the lamp of our feet. Sinasabi ito sa Psalms 119 verse 105. So, kaya walang direction yung mga buhay natin. Kaya tunod tayo sa discouragement, sa fear, sa anxiety, mga alalahanin. Balikan mo yung salita ng Panginoon dahil bibigyan kanya ng liwanag, pag-asa, kalakasan. So, gusto ko lang sabihin sa'yo, may pribilehiyo sa pananatili. So, choose to remain with God. Choose to remain with Jesus. So, umagang ito, yan yung iwan ko. Yan po yung dapat natin mga tandaan. At may mga dapat din po tayong iwasan at dapat na rin na po natin tanggalin. So, ating unang point is, sinasabi po dito, may pagpuputol para sa paglago. Dahil pag tinatabasan ka ng Panginoon, gusto niya lumago ka. Gusto niya maging fruitful ka. Pangalawa, may paghukom sa paglayo. So, wag mo na antayin yung time na kinokorek ka pa ng Panginoon dahil hindi mo nagustuhan yung correction ng Panginoon, lalo kang lumayo. So, baka mapahamak ka kapag lumayo ka sa Panginoon. And pangatlo, may pribilehiyo sa pananatili. So, kung gusto mo yung maranasan yung pribilehiyo ng Panginoon, piliin mong manatili sa Kanya. So, yun po. And I hope na blessed po tayo sa mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. Yung connectivity natin with Jesus, with God ay napakahalaga na tayo ay connected na at hindi tayo nagko-connect sa gawa ng kaaway, diba? Sa salita ng kaaway, sa salita ng mundo. So, mahal tayo ng Panginoon. Kaya may mga warning siya at may mga sinasabi siya. Biruin mo, hindi niya papaulit-ulitin ng mga bagay sabihin kapag hindi ito mahalaga. So, ito ay tunay na mahalaga. So, I hope na blessed po tayo at lalo po tayong ma-bless kapag sinunod po natin itong mga bagay na to, mga paalala sa atin ng Panginoon. And yan po, kung bago ka dito sa ating video, sa ating sa Lighthouse International Fellowship, ay inaanyayahan kita na magkaroon ka ng relationship sa ating Panginoon at ikaw ay magkaroon ng confident na ikaw ay belong dito. So, iniimbitahan kita sa panalangin, pagtanggap. Gayahin mo lamang ako, repeat after me. Panginoong Jesus, ako po ay isang kasalanan. Humingi po ako kapatawaran sa mga pagkakamali ko. Linisin niyo po ako mula sa aking karumihan at patuloy na nawa akong tanggapin. Ngayon po, Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso para sa inyo at tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Dalangin ko po na isulat nyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at ako po ay maging lehitimong anak mo at karapat-dapat sa mga pagpapala na nakahanda para sa akin. Salamat po ngayon at magpakailanman, ikaw na po ang Panginoon ng aking buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Espiritu, at ng Panginoong Jesus. Amen. So yun po, I hope na blessed po tayo sa mensahe and sa bagong tumanggap. Kung gusto mong tulungan ka namin sa iyong paglago spiritually, ay pwede nyo kami i-message doon sa aming page sa Lighthouse International Fellowship. Patuloy kitang iniimbitahan
Tuloy kitang in-encourage na mahal ka ng Diyos. At kung gusto mong mabago ang buhay mo, ang sarili mo, tutulungan kita at tutulungan ka ng Panginoon. So, ika-guide ka po namin ng ating mga kapatiran ng Lighthouse International Fellowship. So, yun lamang po sa araw na ito. Mag-ingat po kayo at nawa ang pagpapala at mga biyaya, mga pabor, mga pribilehiyo ng Panginoon ay sumainyo po at patuloy po tayong lumago, patuloy po tayong magnasa at i-spread ang salita ng Panginoon. So, nawa ang Banal na Espiritu ay siyang kumilos sa ating mga buhay, sa ating gawain na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ingat po tayo. God bless po.